Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Yan, before po tayo mag-start ng gawain ng Panginoon, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Sige po, pray po tayo. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, patuloy na sa mga oras na ito, ang panalangin namin, Lord, malaya mo kami, Panginoon, nakausapin at palakasin. Ituwid ng iyong mga salita sa mga oras na ito. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, 4 days na po mula nung nakalipas po ang ating summer camp. Amen po. At siguro po tayong lahat ay sariwa pa ang mga nangyari at naranasan natin sa camp. Amen po. So, isang encouragement ko lang po sa bawat isa po sa atin. Tayo po lahat ay magpatuloy sa Panginoon. Amen po. At meron po akong i-share sa inyo. Katulad po nung nabanggit po ni Pastor Jeremiah kahapon. Nanonood po ako. Nakaka-bless. Dahil si tatay ay nakapag-camp. Amen po. At maganda ang ginawa ng Diyos sa kanya nung camping. At dito naman po sa church na kung saan po ako ay na-deploy, mga kabataan naman po ang naisama po sa camping. Bali sila po ay 3 baguhan at 1 second timer. Lahat po sila ay babae. At itong 3 baguhan po na ito ay 1 month pa lang po sila nakaka-attend ng church. At sila po lahat ay very eager na sumama ng camp, not knowing kung ano yung mararanasan nila at dadatnan nila sa camping. At dahil karamihan po sa kanila ay first timer. At ito pong 3 kabataan na ito, itong bali 4 po sila, yung isa second timer, yung 3 pong baguhan na ito ay halos magkakamag-anak po sila, magkakatabi po yung bahay nila. At nandun po yung hadlang ng kaaway sa kanila bago pa lang po ang camping. Alam niyo po, nung time na pinagpapaalam po namin sila sa mga magulang nila, nung before camp, nung Sunday pa lang, nandun po yung paghahadlang ng kaaway. At ginagamit po ng kaaway ang lola po nila para hindi sila payagang mag-camp. Alam niyo po, habang kinakausap po namin nung kasamahan kong pastor, yung mga magulang po nila, nakaabang yung lola nila sa sasabihin ng mga magulang nila. At nung nagpapaalam na nga po kami, nandun po yung pagsasalita niya habang nag-uusap po kami nung tatay nung isang kabataang babae na baguhan. At sabi po niya doon sa isasama namin, hindi ba meron din kayong pupuntahan dyan sa mahal na araw? Hindi ba naka-oo na kayo doon? Hindi ba doon kayo sasama, ang sabi niyo? At alam niyo po, tumahimik lang po ako kasi iniintay ko po yung desisyon ng magulang nung isa dun sa baguhan po na isasama namin sa camp. At alam niyo po, kinakabahan na po ako nung time na yon dahil baka umuo siya doon sa sinabi ng lola. Pero alam niyo po, hindi po siya umimik at nung makaraan ng ilang segundo, sabi po niya, kayo na po ang bahala. At glory to God po kasi sa kabila ng nangyari, nandun pa rin po na naganap ang kalooban ng Diyos. Nakasama po yung mga kabataan na yun sa camping. Alam niyo po, excited na excited sila kasi first time po nila. Hindi nila alam yung dadatnan nila sa camp, hindi nila alam yung mararanasan nila sa camp. At wala po silang idea, pero nandun yung excitement nila. Amen po. At ang sabi pa po nung isa na baguhan na isama namin sa camp, kahit ano pong mangyari, naka-oo na po si Papa. Kahit pa po pigilan ako ni Lola. Basta ang mahalaga, umuo na po si Papa. Sabi ko, Amen. Tayuan mo lang yung pagpayag ng tatay mo
Amen po. At alam niyo po yung isa doon sa 3 baguhan na sinama po namin sa camping, bago siya pumunta ng camp, marami po siyang dala na hinanakit. Marami siyang dala na tampo. Marami po siyang dala na hindi pagpapatawad sa family niya at sa kapwa niya. Naalala ko po yung chinat niya sa akin bago mag-camping. Halos ilang months na silang hindi nag-iimikan ng nanay niya. At bilang pastor, nandun po yung counseling sa kanya na sasabihin pa rin natin sa kanya na mali na magkaroon ng hinanakit o ng hindi pagpapatawad, lalong-lalo na sa mga magulang mo. Amen po. Pero hanggang bago mag-camping, hindi po niya kinakausap si nanay niya. Although gusto niyang mag-sorry, pero ang katwiran niya, nahihiya po siya. At praise the Lord po, ito nga pong isa na ito ay kasama doon sa 3 baguhan na nadala po namin sa camp. At alam niyo po, ang magandang ginawa ng Diyos sa kanya ng camping, ang magandang ginawa ng Diyos sa kanya sa camping, ay yung binago siya. Binago yung pananaw niya. Binago yung pangangatwiran niya. Binago yung maling paninindigan niya ng salita ng Diyos na napakinggan niya sa camp. Chinat po ako nitong kabataan na to. Tang sabi niya, mali po pala na hindi ka nagpapatawad. Nalaman niya ang lahat base doon sa sitwasyon niya. Tunay nga po na binabago tayo ng Diyos at ng salita niya sa araw-araw. Amen po. At alam niyo po, nagpapasalamat itong kabataan na ito sa Diyos kasi nakasama siya ng camp. Ilang beses nila sinasabi po sa akin na papasalamat po kami sa Panginoon. Papasalamat po kami sa Diyos. Kasi mabait ang Diyos. Marami po kaming natutunan. First time lang po namin naka-attend sa ganitong camping. Pero marami po kaming natutunan. At kinompliment niya pa po yung counselor niya. Yung mga kasamahan nila sa tribe. Sabi po nila, nung una, halos lumuhod po sila sa akin kasi sabi ko po sa kanila, igugrupo kayo. Hindi kayo pwedeng magkakasama. Hayaan nyo na magkaroon kayo ng ibang mga kaibigan sa camping na ito. At halos lumuhod po sila sa akin. Sinasabi nila, ate, please, wag po, sama-sama na lang po kami, hindi po namin kaya. Pero nung time na hinahatid ko na po sila sa mga counselor po nila, binilin ko po sila sa mga counselor nila at glory to God po kasi nagawa ng mga counselor nila yung part nila doon sa mga naisama po namin sa camp. At ang sabi po nung dalawa sa 4 na kabataan na ito, mababait po yung mga counselor namin at marami po kaming nakilalang mga kaibigan namin. Mababait po yung mga kagrupo ko. Alam niyo po, natuto po sila na makipagkaibigan. Natuto sila na makipag-interact. Amen po. At narinig nila ang katotohanan na mula sa Diyos. Sa pamagitan ng mga salita niya salita ng Diyos na naihatid sa camp, nung camping. Amen po. Tinuruan po sila ng Diyos na magpatawad at magmahal. Katulad ng pagpapatawad at pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang isang kagandahan po ng camping ay nandoon yung nire-remind tayo ng salita ng Diyos at nagiging buhay sa atin sa mga buhay natin ang salita ng Panginoon. Amen po. At ito pa po ang isang magandang nagawa sa kanila ng camp. Nagkaroon po sila ng desire
sa mga espiritual na bagay. Alam niyo po, kanina nag-chat po yung isa naman, doon din po sa baguhan na naisama namin ng camp. Ang sabi po niya sa akin, ate, paano po ba kami magkakaroon ng Bible? Gusto ko pong magkaroon ng Bible para kapag nandito ako sa bahay o nasa school ako, kapag wala kaming ginagawa, magbabasa po ako ng Bible. Alam niyo po, nag-reply po ako sa kanya, sabi ko, huwag siyang mag-alala kasi gagawan namin ng paraan yung Bible nila. Nagkaroon po sila ng desire na makilala ang Diyos. Nagkaroon sila ng desire sa mga espiritual na bagay. Nagkaroon sila ng desire na alamin ang sinasabi pa ng salita ng Diyos sa kanila. At naniniwala po ako na nasarapan sila nung napakinggan nila ang salita ng Diyos. Somehow ito ay correction at comfort sa kanila. Amen po. At glory to God po kasi may panibago na naman na madi-disciple doon po sa isa sa mga simbahan po natin. At ito pong team natin nung camping, Mateo chapter 4 verse 17. Basahin ko lang po sa bawat isa sa atin. Ang sabi po dito, From then on, Jesus began to preach, repent on your sins and turn to God, for the kingdom of heaven is near. Alam niyo po itong verse na ito, nung nakita ko pa lang po na ito yung team ng camping, naniniwala po ako na hindi ito para sa mga unbeliever lang, kundi para sa mga mananampalataya din. At nung nabasa ko po ito, dito pa lang sa team ng camp, ako ay kinausap na ng Panginoon na hindi lang dapat mga unbeliever ang magsisi at tumalikod sa mga kasalanan nila, kundi pati ang mga mananampalataya. Amen. Ito yung time na tayong lahat ay inaayos natin ang personal na relasyon natin sa Diyos, ang paglilingkod natin sa Diyos. Amen po. At glory to God po kasi itong 4 na kabataan po na to, alam niyo po sa totoo lang, sila yung least expected ko na makasama ng camp. Kasi meron po akong priority o target na isama sa camp, doon po sa isang simbahan po natin. Pero gumawa ng paraan ang Diyos para abutin ang mga kabataang ito. At hindi po sila nabigo. Hindi rin po ako nabigo dahil hindi maiksi ang mapagpalang kamay ng Diyos para hindi sila abutin. Amen. Halos ayaw na po nilang umuwi nung camping. Kahit na hindi po sila nakakaligo ng ayos at hindi sila nakakatulog ng ayos. Ang sabi po nila, paghahandaan na nila yung next camp. Glory to God po kasi merong natanim sa kanila. May buto na natanim sa kanila. Naniniwala po ako na sa patuloy na pag-aalaga, ito ay magbubunga. Kaya every time na tayo po ay nagka-camp, i-grab po natin ang every opportunity na tayo ay mataniman ng mga salita niya. Amen po, i-grab po natin ang every opportunity na makapagdala ng kaluluwa na nangangailangan kay Jesus, nangangailangan ng kaligtasan. Amen po. Hindi lang ang buhay natin ang kayang abutin at ayusin ng Diyos, kundi ang buhay ng mga tao sa paligid po natin. So maraming salamat po sa bawat isa po sa atin. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Sige po, bago po tayo mag-close, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Pray po tayo. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, patuloy na sa mga oras na ito, Lord, lahat ng natutunan, napakinggan namin sa camping ay patuloy mong itanim sa mga puso namin
at paglaon ay ito ay magbunga, Panginoon. Dalangin namin na ipaalala mo sa amin sa mga ganitong pagkakataon, Lord, ang kahalagahan ng iyong mga gawain. Salamat, Panginoon, sa opportunity, sa tsansa na isa kami sa makasama sa mga ganitong gawain mo, O Diyos. Salamat, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so isang mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. God bless po.